Muli tayo makarinig banal na salita at ako'y nagpupuri. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na muli pinagkalob sa akin na ako'y makapangaral. Bagamat kami ay malayo, dito kami sa Vancouver, ay salamat sa Panginoon at nilagay sa puso ng ating kapatid. Ako'y makapangaral at tulungan niyo mga minamahal na kapatid na sa panalangin sa aking pagtayo sa likod ng pulpito ay malaya na makapangusap ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mabanal na salita at pagkaloob ang karunungan ng gagaling sa kanya. At bago lahat ay tayo muna ay muko tayo manalangin at hinilig natin kay Sister Rose ang paunguna sa panalangin. Ay ko'y dumalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pagdako namin sa pakikinig ng iyong mga salita. Wala pong hinangad yung aming mga puso, Panginoon, kundi maparangalan ka at matanggap, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita sa aming mga puso. Dalangin po namin, tulungan mo po si Kuya Ding. Bigyan mo siya, Panginoon Diyos, ng inspirasyon, pangyarihan na nagmumula sa inyo. Payatin mo sa amin, Panginoon, ang inyong mensahe sa lahat ng mga nagsisipakinig at sa mga kapatid namin. Nakasama po namin sa araw na ito. Kailangan po namin lagi, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang iyong tulong, Panginoon. Sa buong panahon ng aming servisyo, sa pakikinig ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, inaasahan po natin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu at pagkapit, Panginoon, sa inyong lingkod. Na siya mong itinayo sa mga nan. Salamat sa inyong katugunan. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating buksan yung ating Biblia dito po sa John chapter 1 verse 16 hanggang 17. John 1:16 to 17. Ating pong basahin, mga minamahal na kapatid. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Sapagkat ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Jesucristo. And of his fullness have all we received and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. At isa pa bubuksan natin sa Luke chapter 12, 46 hanggang 48. Luke 12, 46, 48. Ang Panginoon ng alipin niyaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. At sa oras na hindi nalalaman at kanyang bahagi sa mga di tapat. At yung aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapot ang hindi nakaalam at gumawa ng mabagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng konti. At sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sino mang pinagkatiwala ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Maminaman ng kapatid sa Panginoon, blessings and responsibilities. Dito po sa Lucas 12:48, kung babasahin natin ito sa English, sabi niya, for he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few, for everyone to whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask for more.
Dito sa part 2, sa 1248b, sabi niya, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Blessings and responsibilities. Mga kapatid, salamat sa pagtitipon ng mga banal sa gawain na nilagay sa puso ng sinuman sapagkat dadarama natin yung blessings ng gagawin natin yung banal na presensya sa pag-aaral ng kanyang banal na salita mula kanina sa Sunday School, maging sa mga patotoo, sa mga awitin na magandang maminsahe. Mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat ito'y dakilang pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak. Kapatid sa Panginoon, sa mga oras na ito, sa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo gumagamit ng Biblia, kanyang banal na salita. This is the revealed Word of God. Na ang Diyos, makilala natin sa pamagitan ng kanyang banal na salita. At sa mga kapanahonang ito na magse-celebrate ng Holy Week, ang lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon, lalo na sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang lugar, mga kapatid, inaalala yung kamatayan ng ating Panginoon. At tayo naniniwala ng Diyos ay pag-ibig. God is love. At hindi yun nawawala sa atin. Kristiyano man o hindi, sa lahat na naniniwala sa Diyos, sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo po yun, mga kapatid. Sapagkat ang may isang aklat ng pag-ibig sa Diyos. God, the Bible is a book of love. Alam niyo kung bakit? Dahil nakasadyan yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nakasadyan yung relasyon ng Diyos at sa tao. Kung titingnan mo maigi yung Biblia, sabi nga nila, ito ay nakapatungkol yung love story ng Diyos at sa tao. At it's a book of blessings. Dahil nung dumating sa atin, yung katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos, nakita, at lalo tayong pinagpapala sa pamagitan ng kanyang pag-aaral sa mga oras na ito. At lalo tayong pagpapalain hanggang habang tayo nagpapatuloy at tayo'y mayroong pusong masunod. Mga kapatid, lahat ng biyaya, pagpapala na tinatamo natin ay galing sa Diyos. At mayroon 3 blessings dyan na tinukoy dito sa Biblia. Yung material, pangalawa yung physical blessings, at ang pangatlo yung spiritual blessings. At lahat yan ay galing sa Diyos. Ang tanong mga kapatid, nasa atin ba yung 3 blessings na yan? Ibig kong ipaalam na hindi lang sa lahat ng kapatid sa Panginoon, kundi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Natanungin natin ang ating sarili, nasa atin ba yung 3 blessings dito na tinutukoy dito sa banal na kasulatan? Material blessings, yung physical blessings, spiritual blessings. Sapagkat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, doon mo lang marirealize, doon mo lang malalaman na ang Diyos pala ay mabuti. Na ang Diyos ang nagpapala sa iyong buhay kung nasa iyo ang 3 ito. At lalo na yung pangatlo, yung spiritual blessings. At sa araw-araw ng ating buhay, ibig natin magkaroon ng blessings. Pero sa iba, kakulangan sa material, kakulangan sa financial, may problema sa buhay, o anumang mga kinakarap yung problema, para bagang sa kanila, kulang yung blessings ng Panginoon. At sa mga oras na ito, mga minamahal na kapatid, pag-aaralan natin yung mga blessings na yun, na galing sa Diyos, at at the same time, pag-aaralan din natin yung responsibilidad. Sabi nga doon sa ating binasa na mayroong blessings na gagaling sa Panginoon. So blessings from God comes with great responsibility.
mga kapatid, na hindi lang ito tinanggap para sa ating sarili, kundi dapat ito ay para sa lahat. But I want to draw your attention sa sarili natin, individual. Huwag natin tignan yung katabi natin o kahit sino man. Saliksikin natin ang ating sarili. Una-una sa mga blessings na ating pag-aaralan dito. Na at ating itong uumpisahan, mga minamahal na kapatid. Acts chapter 17, verse 28. Kung umpisa natin dito sa verse 28, sapagkat sa kanya tayo na mabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya namang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo naman sa kanyang lahi. For in Him we live and move and have our being as certain also of your own poets have said, offspring. Tapos sa verse 29 sabi niya, yamang tayo mga lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, silver, or stone, graven by art and man's device. Dito sa verse 28, bubuhay ang nagsisikilos at meron tayong pagkatao. This is the blessing of the physical life. Akala ng mga iba, mga kapatid, yung utang na loob natin sa magulang natin. Tama yun, totoo yun. Pero hindi tayo lalabas sa ating magulang kung wala sa Panginoon. Mga kapatid, yung existence natin dito, God, by virtue of creation, tayo sa Kanya. Dahil siya ang naglalang ng lahat. God is a God of creator, a God of creation. He created heaven and earth, the universe, at lahat na nandito. Ngunit, hinanda niya lang ito. At ang pangalawang, ang isinunod niya, ang kinrate, ang tao. Alam niyo ba na, of all His creation, ang tao ang kanyang masterpiece. Sapagkat, nung nilalang ng Diyos ang tao, makikita mo yung ang Diyos ay Diyos ng karunungan. He's a God of wisdom. Binigyan niya ng katalinuhan ng tao to acquire unlimited knowledge and intelligence and wisdom. Kaya maraming matatalino. So mayroong man is an intellectual being. Tapos meron din siya, man is an emotional being. Mayroon ding pagdama ang tao. Mayroon ding pagdama ang Diyos. Nalulungkot tayo, nagagalak, kuminsan umiiyak, kuminsan tayo maligay. Nakakaramdam tayong sakit. Mga kapatid, ang Diyos kanyan din. Kuminsan minsan siya masaya, siya nagagalak. At yung pangatlo, mga kapatid, God is an eternal spirit. God is a spirit. Bigyan tayo ng kaluluwa. Ngayon, mga kapatid, ba't natin ito sinasabi ito? Kung tayo nga, sabi nito at 28, ay nangabubuhay sa Kanya, tayo nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, ibig sabihin, yung buhay ay galing sa Panginoon. Ngunit ang buhay ay galing sa Panginoon, nilalang tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, para maglingkod sa Kanya. Tayo nilalang ng Diyos, mga minamahal na kapatid, upang ibigay ang kaukulang kapurihan sa Kanya. Sapagkat si Diyos, nangyari kina Adan,
at saka sa Eva, nahulog sila sa kasalanan. At sila'y nahiwalay. At ano nangyari? Hindi na sila nabubuhay para sa Diyos. Nabubuhay sila saan? Sa kahirapan, dahil sa kasalanan. Kaya sinabi ko, isipin natin individually. Dahil ito ay isa sa mga mensahe para sa Holy Week. Sabi nga yung Holy Week, isa sa mga pinakamasayang party sa buhay ng isang Kristiyano at sa harapan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang tao, sinasariwa yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga nila, Holy Week, bawal muna yung gumawa ng sala, bawal uminom, maraming bawal. Dahil sa pag-aalala sa kamatayan ng Panginoon. Yung ba ang aral ng Diyos? Yung ba ang aral ng Panginoon? Mga minamahal na kapatid. Mga kapatid, hindi yun po ang aral. Dahil isang linggo lang yun eh. After 1 week, babalik muli ang tao sa kasalanan. At after a year, muli ay sasariwain yung kamatayan ng Panginoon. Kung ikaw ang Diyos na naglalang, ikaw ang namatay para sa lahat ng kasalanan ng tao, at ito ang nakikita mo sa tao, ikaw ba ay nagagala? Nilalang mo para sa iyong kaluwalhatian, para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, para maglilingkod sa iyo, at pagpapalain mo siya sa kanyang buhay. Iba ang pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran yung kasalanan. Pinaglilingkuran ng diabo sapagkat sabi sa Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diabo. Iyon po ang kalalagayan ng majority ngayon. Na nabubuhay lang sila sa kanilang sarili, sa kanilang gustong gawin na masama. Pero hindi ko naman natin nilalahat. Sapagkat may mga tumuhay sila kasama ang Panginoon. Alam mo, nadarama ng Panginoon yung pinakamasaya sa parte ng buhay ng tao nung nilalang niya sina Adan sa Eva. Sapagkat tayo nilalang sa larawan ng Diyos. Yung holiness. Malinis. At yung time na yon, nag-uusap ang tao, ang Diyos, nagkakaroon ng magandang fellowship. Walang problema, matiwasay. Pumasok ang problema ng tao kung siya nahulog sa kasalanan. Hanggang sa ngayon, may problema. Naging kasalanan ng tao, hanggang sa ngayon ito yung kasalanan. Yung sin of unbelief, sin of disobedience, at yung pangatlo yung sin of idolatry. Ngayon ito yun. Hanggang ngayon ang ginagawa ng tao. Ngayon, ba natin ito sinabi? Sabi rito ni Pablo sa ating binasa, sa verse 29, yamang tayo'y mga lahi ng Diyos ay hindi narapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak unang bato na inukit ng. For as much then as we are offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, silver, stone, driven by art and man's device. Alam mo, itong chapter na ito, nung nangaral si Pablo, doon sa atin, sa Grace, doon sa Mars Hill. At doon nakita niya na mayroon nakalagay ito, the unknown God. Kaya nung sinabi niya ito, sinamantala ito ni Pablo na ipangaral ito. Ngayon dito sa ating binasa, na ito paano pinangaral ni Pablo nung time na yun hanggang sa kapanahonan ng Diyos. Hindi natin ito pinapayag na tayo ay mag-judge sa
pananampalataya ng tao kung hindi tayo sa binigay sa ating responsibility ng Panginoon na ipahayag yung katotohanan. Sapagkat ito nasusulat sa Biblia. Mga kapatid, ang tao maraming idols. Maraming ginagawang Diyos-Diyosan. At ano ito, sabi niya, yung ginto o pilak o bato, ngayon pupunta ka sa taas. Sa 24, 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mabagay ay naririto, siya ang hindi tumatahan sa matimplong ginawa ng kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para pagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at lahat ng mga bagay. Mga kapatid, kuminsan, sinasamba ng Diyos. Karamihan sinasamba ang Diyos sa pamagitan ng mga litrato, sa pamagitan ng mga ribolto, na ginawa at nilikha ng kamay ng tao, sa pamagitan ng mga patay na santo na inukit sa bato yan. Mga kapatid, pinag-aaralan natin ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, naglalang ng buong sanlibutan. That God is a God of creation, a powerful God. Tandaan natin, nung nag-create ang Diyos, nasa labas siya. Nilalang niya yung sanlibutan, yung universe. At siya nasa labas. Yung Creator nasa labas nung nilalang niya. Ngayon, sa maliit na mga litratong yan, mga idolo, ilalagay mo ba ang Diyos yan? Mga kapatid, our Lord, our God, the Lord of Lords, the King of Kings, our Lord Jesus Christ. Hindi siya nalilimitahan ng space. Hindi siya nalilimitahan ng time. Hindi siya nalilimitahan ng matter. Tatandaan natin yan. Ngunit ang tao, dahil sa kamangmangan, inilalagay siya sa kwadro. Ultimo yung cross. Gumawa silang cross at inilalagay doon ang Panginoon at hinahalik-halikan pa. Anong sabi ng Panginoon? Punta ka rito sa verse 30. And the times of this ignorance God winked, but now command all men everywhere to repent. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen? Kaya yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Na yung mga ribolto, yung mga idolo, lahat. Kung tayo nga ay lahi ng Diyos, nasa atin yung DNA ng Panginoon, eh bakit ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ngayon, dadagdag na natin yun. Bakit mas mahalaga kung minsan ang bagay kaysa Diyos? Bakit kung minsan mas mahalaga yung tao kaysa atin? Kung minsan mas mahalaga ang tao kaysa Diyos, o kaya kung minsan mas mahalaga yung ating sariling kalooban kaysa Diyos. Ngunit sabi ng Panginoon, pinalipas na niya yan. Sabi niya, pinalipas na nga ng Diyos tatapot, ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng tao. So, ang lahat ng tao ngayon na makapanumbalik sa Diyos. Iwanan lahat ng mga bagay na di kalooban ng Panginoon. Iwanan natin yung kasalanan. Iwanan natin yung mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Sapagkat yung kasalanan ang siya naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya nga namatay ang ating Panginoon para babayaran ng kasalanan ng tao.
sa pamagitan ng kamatayan, sa kanyang paghihirap, kamatayan. At sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nakita natin doon ang pinakamabigat na kasalanan na pinatong sa ating Panginoon. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasalanan ko, kasalanan niyo, kasalanan lahat, nandun. Nasa mga oras na yon, ang ating Panginoon ang siyang pinakamakasalanan tao sa sanlibutan. Dahil dinala niya ang ating kasalanan. Bagamat hindi siya nagkasala, inosente siya. Upang tayo magkaroon ng buhay. Upang tayo makapanumbalik sa Kanya. Ngunit akala nila ng mga tao na nagpapako sa Pariseo, maging yung mga Romanong sundalo na nagtagumpay sila. Hindi nila alam na sa bawat pako na namatay ang ating Panginoon, sa bawat paghihirap niya, hanggang siya namatay, hindi niya alam na yun ang blessing. Sapagkat yun ang daan na tayo ngayon ay makakapanumbalik sa Panginoon. Binigyan niya ng daan na tayo ay makapagsisi. Upang sa pamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid, tayo maliligtas mula sa kasalanan. Na hindi pa nakapagsisi, panumbalik siya sa Panginoon. The blessings is being offered to all. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Mga kapatid, para sa lahat ito. The blessings of physical life, we have to leave that life to God. We have that responsibility, mga kapatid, na malaman natin yung salita ng Diyos. Kasi karamihan ngayon, kailangan pang sabihan mo para makinig ng salita ng Diyos. Kailangan ng palaging pagtawag, paglapit sa kanila, magmamakaawa ka pa para sila ay makinig ng Bible study, para umakin ng fellowship. Na inaakay mo sila sa kaligtasan sa Panginoon, pero inaayawan pa. But you see, nandito tayo sa gospel dispensation. Ito yung time na binubuksan pa ng Panginoon ang isang blessing na pinakamahalagang blessing ang gagaling sa Diyos. There comes a time na matatapos ito, mga kapatid. That's why we have that responsibility. Na kung ito ay binuksan sa atin, lumapit tayo sa Panginoon. Nagsisi. Tayo mag-aaral kanyang banal na salita, makikita natin kung gaano kadakila ang Diyos. Para natin maalaman na ang Diyos pala ay Diyos ng pagpapala. It's a God of blessings and grace. We have that responsibility not only to listen, to hear the word. Sabi ng Panginoon, kayo ay manumbalik. Kayo ay, sabi dito sa ating binasa, kayo magagsisi. Kung babasahin mo rito yung verse 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Sa sanlibutan ayon gitan na lalaki kanyang itinalaga na ipinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya buhanin niya maguli sa mapatay. Because He has appointed a day in which He will judge the world in righteousness. By that man whom He has ordained, whereof He has given assurance to all men, in that He has raised Him from the dead. May tinagda ang Diyos na isang araw. It's an appointed day. That is a judgment day. Kung babasahin mo 10:31, yung araw ng paghukom.
That's why now, if nalaman natin yung katotohanan, na tayo pa'y sa harapan ng Diyos ay nasa kasalanan pa. We have that responsibility to accept that blessings from the Lord, mga kapatid. Namatay na ang Panginoon, nabuhay, mga kapatid. Ngayon nandun siya sa kanang bahagi nating Diyos Ama. Ngunit pagdating ng panahon, siya na magiging judge, mga kapatid. Ngayon siya ang tagapagligtas, sa susunod siya na doon tayo magkakaroon na accountability, mga kapatid. Kami naman mga kapatid sa Panginoon, lahat tayo ay haharap sa judgment bar ng ating Panginoon. At ang daming natatakot dito. Galakan nila. This is a blessing to all faithful Christians. Pero sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi masunurin, sa mga makasalanan, kung kayo'y madatna ng Diyos sa gayong kalalagayan, mga kapatid, anong sabi sa Biblia, mabuti pa, huwag na kayong ipinganak. Dahil kung gaano kahirap ang dinanas nyo sa libutang ito, mas grabe ang dadanasin nyo pagdating nyo doon sa impyerno. Dadawin. You're responsible for the safety of your soul or for the salvation of your soul. Nandiyan na yung gift. Nandiyan yung offer ng Panginoon. Bakit hindi ayaw natin tanggapin? Kung minsan, kung kailan sa bingit na ng kamatayan, kailan may sakit, kung kailan may problema, sa kalalapit sa Panginoon. Yung buhay na ito, mga kapatid, nandito pa hanggang sa ngayon. Mari ikay bata, tanda. Mari ikay may sakit sa oras na ito. Kung ano man yung kalalagayan mo. Still a blessing. Alam mo kung bakit? Nandiyo yung pag-asa. Sa pamagitan ng kanyang banal na salita na ipinarating sa iyo ang araw na ito, mga kapatid. Ipinarating sa iyo sapagkat titignan para makita mo ang iyong sarili. Ngayon tayo magpapatuloy, mga kapatid. Punta tayo dun sa John chapter 1, 16 to 17. Sabi po rito, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. The blessing of grace and truth. Makita mo yun, no? Yung comparison dito. Yung law, ibinigay kay Moses. Pero sabi niya, grace and truth, binigay sa ating Panginoon. Yung law, ibigay ng Diyos at ang mediator si Moses. Ibinigay doon sa sambayan ng Israel, yung Ten Commandments. Kasabay doon, kaakibat doon yung mga ceremonial law na ginagawa nila, yung paghandog ng hayop para sa kasalanan ng tao. Pero bakit? May kakulangan. Walang kakulangan yung law. Bakit hindi napapabanal o hindi naliligtas? Sapagkat ang tao ay nahulog na sa kasalanan. Kaya yung law naging curse sa tao. Hindi niya masunod. So ginagawa nila, naghahandog sila ng mga hayop, malinis na hayop para sa kasalanan. Ginagawa yon. But it is a shadow of good things to come dahil darating ang Panginoon na maghahandog ng isang magandang handog sa pamagitan ng paghandog sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. That's why sabi niya, the Lamb of God who takes away the sin of the world, ang ating Panginoon. Kaya sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kaya sabi ko, blessings yun eh, na hindi lang tayo nakatingin doon sa krus, kung hindi
Ito'y araw-araw na ating hindi lang sinasariwa, kundi nagkaroon ito ng kabuluhan sa ating buhay. Sapagkat sa biyaya tayo ay naligtas. Yan. Kala kasi ng tao, biyaya lang sa material. Dito na tayo sa espiritu. Sa biyaya tayo naligtas, hindi sa ating sarili o hindi sa ating gawa, kundi sa pamagitan ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 8. At mayroon pa sabi rito, yung truth. Sa biyaya tayo naligtas, sa biyaya tayo mapapabanal, kasama yung truth. Hindi pwedeng maghiwalay yung biyaya at yung katotohanan. Kasi may mga tao sabi niya, oh, ako'y saved, ako'y Kristiyano. Grace, we are saved. Pero yung buhay mo, wala pa sa katotohanan. Sinong niloloko mo, pati hindi yung sarili mo. Kaya na lumalabas yung professing Christians. Pero but true Christianity, at ito ay pinapayag ng Iglesia ng Diyos, at ito ay naging karasan ng bawat isa, is a blessing. There's a blessing of salvation. Mga kapatid. At yun ay individual na karanasan. Bagamat iniligtas ng Diyos, gumawa ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon para sa lahat, pero para mapasayo yung biyaya ng kaligtasan, kailangan paniniwalaan mo. Kailangan tatanggapin mo yung ginawa natin Panginoon. At sa pagtanggap mo, dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo sa iyong kasalanan, ang iyong kasalanan ay kasamang na ipakurod, kailangan mo rin ang magsisi. Amen? It's a doctrinal. So yung grace and truth, hindi dapat maghihiwalay yan, mga kapatid, sa buhay ng Kristo. We have that grace of salvation. We have that grace of sanctification. Isang blessing, mga kapatid. When we talk about Christ, about grace and truth, this is the declaration of God's love in Christ. Ito yun na sinasabi niya, for God so loved the world. I-declare niya yan, nakita natin, naranasan. Itong isang karapat dapat na pabor. Ito'y aral ng Ebanghelyo. Pagka pinag-asapan mo yung Ebanghelyo, this is the gospel of salvation. This is the gospel of sanctification. Then there's a declaration of the truth. Mga kapatid, hindi pwede maghihiwalay yan. Sapagkat yung the blessings of the truth sa pamagitan ng Ebanghelyo, itong mga kapatid ang siyang magpapatotoo sa ating buhay. Yung narinig natin, it was revealed to us. It should be applied every day, mga kapatid. Alam mo yung binabasa ko ito, ako'y naiiyak sa kagalakan. Dahil dun sa katotohanan dito. Dahil makikita mo nga ang sarili mo kung saan ka. Sabi rito sa verse 16, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Anong ibig sabihin, mga kapatid? And in this fullness of all we receive grace for grace. Anong tinutukoy dyan? This is the supply of grace. Or supply of grace. Sabi nga, nandun yung truth, nandun yung love, nandun yung mercy, nandun yung wisdom, the righteousness of God, nandun yung holiness, holy life. Yan ang kinakailangan natin. Kaya sinusupply lahat yung Panginoon sa atin yung mga kapatid, sapagkat ay kanyang anak. Church of God. Dito natin nakita yung katotohanan. Dahil ito ay hindi lang ipinangaral ng Panginoon, ipinangaral ng mga apostol. Hanggang sa panahon na natin,
Ito yung ipinapangarap. We are under the dispensation of grace, under the dispensation. The responsibility, as you have this grace in our life, we have to work with God to preserve the grace and truth. Kinakailangan yan sa atin. Yan ang responsibility natin bilang Kristiyano. Na lahat ng natanggap natin biyaya, mapagpapala yung truth sa Word of God na napapangalagaan niya. Hindi yung natanggap mo ngayon, paglabas mo, nakakalimutan mo. Kaya kuminsan, nanlalamig ka. At kung patuloy pa lalamig mo, maaaring ikaw ay bumalik sa kasalanan. Tandaan natin, tayo namumuhay sa salibutang ito. We're subject to sin, temptation, adversities in life. But the grace of God will work in the midst of adversities. Amen? In the midst of sinful life and worldliness, you will overcome everything through grace and truth. At ito ang buhay ng Kristiyano. Grace and truth should be at your life at all times. Ito yung kalakasan mo. May problema. Lahat tayo may pasanin. Number one pasanin natin ay ating pamilya na hindi pa nalilikas. Kamag-anakan, kaibigan. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Dinadalangin natin sila araw-araw at patuloy na dinadala natin sila sa gawain. Pero kung minsan, normal lang. But we have this hope in Christ na balang araw, tatanggap din sila, mga kapatid. It's still our responsibility na ilapit ang bawat tao sa Panginoon. Because of that love of God, ilagay sa ating puso. Kaya mga kapatid, kung kayong may problema, alalahanin sa mga oras na. You have to look unto Jesus, the author and finisher of your faith. You have that faith that God is always in you. Alam mo ba na pag Diyos ka sa Panginoon, kumalabit ka sa Panginoon, humawa ka sa Panginoon. Pero kung minsan nakatingin ka lang sa problema mo, kaya nagkakaroon ka ng alilangan. Mga kapatid, that's why we have to live by the truth, by the promises, according to the truth of God. When you live by the grace of God, mga kapatid, it honors God, that life we have in Christ. It honors Him. It glorifies Him. At tayo rin, mga kapatid, makita ng tao. Ano nakikita sa atin? Hindi na nakikita si Romel. Hindi nakikita si Sister Bell o sino ba. Nakikita dapat si Kristo sa ating buhay. Kaya tawag nila yung mga taong yan. Hindi lang mga Kristiyano, kundi may mga anak ng Diyos. Ano ba na isang napakagandang halimbawa na noong isang araw dumating yung mga kamag-anakan ni Sister Bell sa Amerika, binisita rin. Anong nakita si Brother Romel? Anong sabi sa kanya? Kamukha mo yung mga uncle mo. See, you can see the resemblance there. Dahil kamag-anak, di ba? Yung DNA nananalaytay dyan, yung dugo. Mga kapatid, dapat makita sa atin na tayo anak ng Diyos. Na sa pamagitan ng ating buhay, sa ating pananampalataya, sabi niya, ito yung mga anak ng Diyos. Ito yung matunay
Kasi yung mga nakikita kong nag-aangking Kristiyano sa labas, eh. Kristiyano lang sa nguso, Kristiyano lang sa katalinuhan, Kristiyano lang sa pangalan, Kristiyano lang pag Holy Week. Tayo ay Kristiyano sa puso. At something is inside us na wala sa kanila. The Holy Spirit. The Holy Spirit that inspires our life, that gives encouragement, na ito nagtuturo sa atin. Mga kapatid, nasa inyo ba ang Holy Spirit? Titingnan niyo ating sarili. Nasa akin pa ang Holy Spirit. O ako lang ay pinangungunahan ng Holy Spirit. Ngayon, kung meron tayong alinlangan sa mga katanungan yung sa ating sarili, kailangan natin tanggapin yung biyaya ng Diyos. Pagkat yung Espiritu Santo, pag nasa atin, yan ang kakaiba. Nandun yung true inspiration, yung encouragement. Sabi nga sa ibang mga pangangaraw, ito yung spiritual maturity. Ito yung perfect love. Come the perfect service. Sapagkat ito ang kaparanan na binigay ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, kayo ay aking magiging saksi sa Judea, sa Jerusalem at sa lahat ng parte ng ano nakita doon? That God give you that power through His Holy Spirit. Para kayo makapaglingkod sa Panginoon, become an example in faith. Example in righteousness, in love and holiness. We have that responsibility, mga kapatid. Tayo, anak ng Diyos, nananalaytay sa atin yung DNA ng ating Panginoon. Hindi na yung DNA kina Adam at sa Eva. Yung dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Na siya nag-aalis, nagbuhugas lahat ng ating kasalanan. Di pa napagandang blessing niya, mga kapatid. Sabi na iba ay wala rito. Imposible. Sapagkat hindi nila nalalaman ang tunay na aral ng Panginoon. Kung babasahin natin dito sa Titus, maminaman mga kapatid. Alam ko na karamihan ay ito'y palagi nating nababasa, pero babasahin natin. Dito sa verse 11 and 12, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa makahalayan ng salibutan ay marapang pipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito. Tingnan niyo yung word na yan. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying godliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kundi ang Diyos. Kanyang banal na salita. At ito ay magiging totoo rin sa ating buhay sapagkat ito'y ipinangako dito. Ito ay isang utos ng Panginoon. At we can be responsible for not achieving that. Kung ibinigay lahat sa iyo yung way ng Panginoon, bakit hindi natin tumayo? Hindi mo may consecrate yung sarili mo. Hindi mo may handog yung lahat sa Panginoon. Nag-iiwan ka pa rin. Yung pagmamahal pa rin sa sarili.
O nakaiwas ka na nga sa mga bisyo lahat yan. Pero yung sarili mo, kuminsan nasusunod pa rin yan, mga minamahal kapatid. At yun ang umaaway, umiinis sa'yo para hindi ka makasunod sa lubos na kabanalan. At mahihirapan ka rin sa paglilingkod sa Panginoon. Because this is the third part. Blessing of service to God. Basahin natin sa Colossians chapter 3 verse 23. Sa verse 22, sabi rito, mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman at inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao, kundi sa katapatan ng puso ng mga takot sa Panginoon. Sabi niya rito, verse 23, ano man ang inyong ginagawa, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. The blessing of serving the Lord. You know, it's a privilege and blessing to serve God. Serve the Lord. Kasi maraming gustong maglingkod sa Panginoon. Pero sa ating mga pag-aaralan, alam mo ba na pwede ka lang maglingkod sa Panginoon? Kung ikay ay isa ka doon sa mga tinawag niya, naligtas. Tinawag sa kaligtasan, sa kabanalan, tinawag ka niya. Kasi hindi gagamit ang Panginoon ng isang kapang marumi. That's why it's a blessing to serve God. Yung mga naglilingkod sa mga malalaking company, alalaki ng sweldo, di ba? Matataas ang position nila. They got all the benefits. At kung minsan sabi mo, sana ganon din ako. Maganda aking sweldo, maganda aking trabaho, mataas ang kanilang pinag-aralan. But you see, hindi yun ay para sa lahat. But sa Panginoon, hindi siya tumitingin doon. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso na malinis. That's why we are saved to serve. We serve more by being sanctified, mga kapatid. Ngayon, sa paglilingkod sa Panginoon, dito sa binata, meron tayong trabaho sa bahay, meron tayong responsibility. Meron tayong responsibility sa ating amo, sa labas, yung ating employment. Meron tayong responsibility sa lahat ng bagay. Mga kapatid, paano mo ka maglilingkod sa Panginoon sa mga ganyan? Dapat magkaroon ka ng awareness na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa mo, ito'y ilagay mo sa puso at isipan mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa. Ang isang magulang, hindi lang siya magulang na sumusuporta naman sa kanya. Kinakailangan gampanan niya bilang kanyang magulang sa pananampalataya. Na isa rin ang magiging gabay sa kanyang mga anak. Ang asawang lalaki, mamahalin niya yung asawang babae sa Panginoon. Ang asawang babae, mamahalin niya ang kanyang asawang lalaki sa Panginoon. Ang mga anak, tinuturuan na sila maging masunurin sa kanilang magulang sa Panginoon. Tingnan niyo lahat yun sa Panginoon. Hindi niya sinasabi, mamuhay ka sa libutan sa Panginoon. Di ba? Kundi sa Panginoon. Yan ang ideal ng Panginoon. Kaya napakaganda na ang pamilya nga sama-sama sa Panginoon. Na hindi lang tayo sama-sama, pati yung mga anak natin, dapat sila ay lumalago sa pananampalataya. Kung minsan malago yung magulang, yung mga anak hindi malago. Paano kung baliktad, malago yung anak, yung magulang naman hindi malago? Diba may kulang? That's why tinitignan natin as an individual basis, titignan yung ating sarili sa paglilingkod. Ngayon, sasabihin ng iba, mahina na ako, meron na ang sakit, matanda na ako, sa bata pa ako, ganyan. Mga kapatid, anything niya magawa mo, hindi naman nire-require ng Diyos na ipagawa sa isang bagay na yung magagawa. Mayroon kang magagawa para sa Panginoon. Makapaglingkod ka sa Diyos.
Kung minsan nakikita natin naglilingkod sa Panginoon nasa likod ng pulpito, yung mga pastor, ministro. Mga kapatid, ito'y katungkulan nila. Tinawag sila ng Diyos. There's a gift about that. Hindi lahat tayo maging pastor o ministro. Hindi lahat tayo ay kumakanta. Hindi lahat tayo ay nangangaral sa Sunday school. Hindi lahat. But, titignan mo kung anong ministry para sa'yo. At mayroon kang magagawa. Alam mo ba sa Iglesia ng Diyos, walang idol na Kristiyano. Walang tamad. Ngayon ang tanong, sa iyong personal na buhay, sa sarili mo, pag nasa bahay ka na, wala na ka araw at gabi, ikaw ba'y nagbabasa? Ikaw ba'y nagme-meditate? Mga kapatid, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, meron tayong Sunday school. Dapat para tayong popcorn, nagsususog, nagtatanong, sinusuporta natin yung nangangaral. Para sa kalakasan ng bawat isa. Para sa blessing. Dahil sa bawat pag-aaral mo, mga kapatid, doon mo makikita ng lalo't ng higit na kaliwanagan. At yung illumination. Mga kapatid, hindi lang si Brother Paul ang nangangaral. Pwedeng mangaral kahit na sino, mga kapatid. But, kinakailangan, you have to prepare yourself. Hindi mangangaral ang Panginoon para sa iyo. Ibinigay niya lahat. Meron tayong doctrines, meron tayong pag-aaral, marami tayong libro dyan. Mabasahin mo na lang. Kung matindin na tayo ng seminar, ilang beses. Bakit? Kasi nakakalimutan yan. You know, being a Christian, hindi lang sa theoretical tayo, hindi lang sa knowledge. It's about wisdom. Pinag-aaralan dyan, tinitimbang mo sarili mo, inaado mo mapapatunayan ang kagandahan niya. Kaya sabi ko, napakaganda ng aral ng Panginoon. Walang katapusan. Mga kapatid, nung kami nag-aaral ni Brother Art sa college, sa university, pag-exam mag-aaral ng matagal. Napapagod ako. Pero sa Panginoon, hindi ka napapagod. At salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng lakas niya. Talking from experience, mga kapatid, yung mga pastor nyo, ministro nyo, hindi nyo alam kung paano mag-aaral mga yan. Nagsasacrifice sila, nag-meditate, nag-aaral. Kung minsan iisipin yung Panginoon anong imimensahe ko. Magpapasting yan, hindi ano yan. Ginugugol niya lahat yan sapagkat para mapakain lang iglesia. Ipanalangin sila palagi. So every time na tayo tatay sa pulpito, hiniling natin prayer. Pero mga kapatid, sa atin din mga kapatid, gawin din natin magagawa. As an individual Christian, mga kapatid. Balang araw, maaaring sa inyo pumunta sa ibang bansa. Kung saan kayo dadali ng Panginoon, sinong gagamitin ng Panginoon? Sabi niya, sino ang susuguin ko? Ngayon sasabihin mo, masasabi ba, ako Panginoon? At kung nandun ka sa lugar na yun, walang Kristiyano, sino ang mangangaral? You see, anywhere in the world you can serve God. Anyway, diyan tayo tinawag isang mataas na paglilingkod sa Panginoon. Merong Great Commission. We must have that commitment, sincerity sa puso natin na ikinumit natin sa Panginoon. It takes sacrifice, kumis. But we have that highest motivation in serving God. It's love. Gaano mo mahal ang kaluluwa ng iba, gaano mo kamahal ang iyong kaluluwa. Hindi ko ginagawa ito para sa akin ay mapapurihan, para ako'y magaling, kundi ginagawa ito sa Panginoon.
Ginagawa ko para sa aking mga kapatid, aking pamilya. Kaya sabi ko doon sa aking anak, ako magpe-preach, makinig ka. Dahil ibig ko rin siya maritas. Isa kong anak. Hindi po pwede na kami-kami lang. Palagi dinadalangin, iniiyak. Kailangan maritas. Napakalaga yung kaluluwa ng isang tao. Dahil ko, at ayaw nyo rin, na pagdating ng Diyos, hindi. Tatanungin tayo ng Panginoon. Bakit hindi mo ipinahayag ang Ebanghelyo? Bakit ano nangyari? That's a burden. Alam mo, lumalawak ang gawain sa Pilipinas. Baging dito sa Canada. Kahit sa ibang lugar, kinakailangan lang ang manggagawa. Mga kapatid sa Panginoon, napapahaba na tayo bilang panghuli. 1 Corinthians 15:58, tapos babasahin natin yung conclusion na lang. Ito sa 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:57-58. Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Mga kapatid, take note of the last one. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Mahalaga ang iyong paglilingkod sa harapan ng Diyos. 14:11. Sabi ng Panginoon, sabi ni dito sa Roma, sapagkat nasusulat buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay bibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. This is the accountability. It's about responsibility of all the blessings we receive from the Lord. Of all the truth. Lahat ng mga bagay na mabubuti na tanggap natin sa material nating possessions. Our talents, our gift, our material possessions, lahat yan at higit sa lahat yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kung darating ang Panginoon ngayon at tayo harap sa hukuman ng Diyos, sabi rito tayo magpapahayag sa Panginoon. Lahat tayo bilang Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, yun ang napakaganda. After all na ginawa natin sa Panginoon, tayo naging tapat natin sa Panginoon ay yung pagpapasalamat. Papayag natin sa Panginoon na tayo nagtagumpay. Papayag natin sa Panginoon na tayo nag-sacrifice natin sa Panginoon. Anong sabi ni Pablo? Lahat ng bagay ay inari kong sukal lamang. Matamo ko si Kristo. Lahat ng mga bagay, binigay ko na sa Panginoon. Lahat, mga kapatid. So, yung pagpapahayag na ito na galing sa Kristiyano, kung hindi ito'y kagalakan. Sapagkat, kung paano tinanggap natin yung blessing sa Panginoon, ipinaglingkod natin, hindi nawala ng saysa ang kanyang biyaya, ang katotohanan ng kanyang banal na salita, sinalwalhati sa ating buhay. Mga kapatid, ang kulang na lang doon, yung reward ng gagaling sa Panginoon. Ito ang ipinapangaral ng Panginoon na mahalaga ang kamatayan ng kanyang banal. Sapagkat tayo naging tapat hanggang sa katapos-tapusan. Mga kapatid, ano ang hadlang mga minamahal na kapatid na hindi mo matanggap yung reward na yun? Ano ang buhay na walang hanggan? Lahat na anong klase ng turo ang galing sa Panginoon ibinigay sa atin. Ano ang maibibigay ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang
kabutihan sa aking buhay. Diba? Kukunin ko yung saro ng kaligtasan at ako'y maglilingkod sa Panginoon hanggang sa katapos-tapusan ng aking buhay. Ngayon sa mga hindi tumanggap sa Panginoon at naging matigas ang ulo hanggang sa katapos-tapusan, mga kapatid, hindi ibig ng Panginoon na kayo mapahamak, kundi habang may oras kayo magsisi. Kung tayo naghirap dito sa libutan ito, nag-sacrifice, pagdating naman sa buhay na walang hanggan, lahat yan ay hindi mo maihahambing sa naghihintay sa iyo na kagandaan ng buhay na inihanda sa iyo ng Diyos. Pag makita mo si Kristo, mga kapatid, yan ang pinaka maligayang parte ng buhay ng Kristiyano. Sapagkat makikita mo na yung Diyos na mga pangyarihan sila. Yung nagligtas sa iyo sa pamagitan ng kanyang biyaya. Yung namatay sa krus dahil sa iyo. At dahil sa kanya, nakapamuhay ka na ligtas. Banal. Nakapaglingkod ka. At siya tapat sa iyo hanggang katapos-tapusan, tinulungan ka pa rin. Hanggang ngayon tinutulungan tayo para tayo makarating sa kanya. Mga kapatid, ito ang dahilan mga kapatid, na yung mga blessings na yung pinagkalob sa atin ay walang baha, mababaliwala. Wala mga kapatid. At medyo napahaba na yung ating pag-aaral, kaya purihin ng Diyos sa kanyang banal na salita. At to God be the glory. Binabalik ko na po kay Sister Rose. Yan.